Marami sa aking mga subscribers ang naawa sa mga Brave 18 Marines at nagtatanong kung paano sila makapadala ng financial na tulong. Ako, naawa rin ako sa kanila at nagkontak ako sa grupo ni Atty. Baligod at pinagkatiwalaan nila ako ng isang number, ah, pangalan para makapadala ng tulong at kahapon nakapadala na ako ng malaki-laking amount. Hindi ko na lang banggitin yung exact amount. Sweldo ito sa ating YouTube channel. Kaya in a way, kayong mga nanonood sa akin, nakapadala na rin. Basta manood lang kayo sa akin. Every end of the month, ang decision ko, magpadala ng tulong sa Brave 18 Marines. Sa mga nagtatanong na paano sila makatulong sa Brave Marines, dito kayo magpadala. 0916-90-00997. GCash number ito, Mirna ang pangalan niya. So, every end of the month, ang plano ko, yung sweldo sa ating YouTube, kukuha ko doon, plus yung voluntary na maipadala ninyo, idagdag natin, then ipadala sa Brave 18 Marines, dahil matagal na labanan pa ito. Wag natin silang pabayaan, laban ng sambayan ng Pilipino. Tulungan natin ang Brave Marines in terms of prayer and financial support. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Atty. Levito Baligod. Reaction niya ito sa mga matatapang na pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Okay, by the way, yung fund drive natin para sa Brave 18 Marines, nagsimula lang kaniyang umaga. As of now, meron na tayong 24,000 pesos na natatanggap. So I'll keep you updated. Baka bukas makalawa ipapadala ulit natin ito sa Brave 18 Marines. Ito. Nagbigay reaksyon si Atty. Baligod dito sa matapang na pahayag ni Senator Tulfo. Ito. I don't care. Sabi ni Tulfo. I don't care kung dati kang Senate President. Dati kang Speaker of the House. Alam niyo naman yung style Tulfo. Parang broadcast style pa rin. Kalimutan niya siguro, senador na siya eh. Ulitin ko ha. I think sa isang panayam sa media ito, radyo ba or ano. I don't care kung dati kang Senate President. Dati kang Speaker of the House. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usaa, bibit-bitan kita. Kukwilyuhan kita. Palalayasin kita dyan sa floor na yan. Yan ang payag niya. Galit siya sa yung peki daw na hearing sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Siya daw ang legit. So, yung mga nagkakandak ng Blue Ribbon hearing na peke, yan, kukwilyohan daw niya sila. Sino bang sila? Senator Marcoleta, Senator Pia, kukwilyohan. Ito, Romesbak si Atty. Baligod. Ang suwabe. Parang hindi alam ni Senator Erwin Tulfo yung origin ng Blue Ribbon. Ang gandang paliwanag dito. Bakit ginamit ang katagang Blue Ribbon para sa pangalan ng committee na ito? Committee on Accountability and Good Governance, something like that. Yan ang pangalan ng committee. Kailang pinalitan, sinortcut ng Blue Ribbon Committee. So, ano ba ang origin nito? Dapat, kung chairman ka, chairman ko no, legit, dapat alamin mo ito. Lumalabas hindi niya alam. Sometimes little learning is dangerous. Di ba? Parang ganun. Mahirap maging ignoramos. Bakit ginamit ang katagang Blue Ribbon para sa pangalan ng committee na ito? Ito ang etymology ng Blue Ribbon. Etymology parang malalim na ugat o history.
The term blue ribbon refers to the highest distinction or first place award in a competition. Its origins trace back to the 16th century French knighthood order. Knighthood order, Ordre du Saint-Esprit. Ito yung order. Ordre du Saint-Esprit. Knights wore their elite insignia on bright blue ribbon. Anong insignia? Yung nakalagay dito, nakalagay dyan. Oh, blue. Bakit blue? Leading the French phrase cordon bleu to become cordon bleu. Oh, phrase yan ng ano? Cordon bleu to become synonymous with ultimate excellence. Wow. Where is the blue ribbon that represents excellence, integrity, wisdom? Tapos sa Pilipinas, merong nagpapanggap na pinuno ng Blue Ribbon Committee na ganito ang asal. Sakit naman, oy. Ang sakit. Blue Ribbon Chairman na ang symbolism ng Blue Ribbon pala ito is knighthood of the highest integrity, excellence, and wisdom. Tapos, kukwilyohan mo ang kapwa mo senador. Ay, nako. Mahirap talaga yung bend the law, ano pa, bend the whatever. Kung ano-anong mga bend. Ang galing. Salamat po, Attorney Baligod. Ngayon ko lang nalaman na yan pala ang origin ng Blue Ribbon. Nagtataka ko, bakit tinawag na Blue Ribbon? Sa lahat ng mga committees, yan malang tinawag na Blue Ribbon. Doon sa Kamara, meron silang counterpart na committee dyan. Hindi naman tinatawag na Blue Ribbon doon sa Kamara. Dito lang sa Senado, tinatawag na Blue Ribbon. Yun pala, excellence, integrity, wisdom. So, kung ikaw ang chairman ng isang committee na known for its excellence, integrity, and wisdom, maganda bang pakinggan na kukwelyuhan mo? Kukwelyuhan mo ang kapwa mo, senador. So, kayo na lang ang manghusga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Karon mo na natin sa natagaan na Mugero, so mag-atop na siya karon. So mga buslot na gyud. So pag isplastipan lang gani ang uban. So mo na ni ang yero nga among gihatag. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga buslot na nga ilang atop ganina. So maayo na gyud nga tan-awon. Maingod ko sa tanan. Ako dako kaayo ko pasalamat unang-una, dako ako pasalamat sa Ginoo nga dunay tawo nga instrumento nga iyang gihimo nga isip ako usa nga nagkinahanglan iya kong natabangan og ako manghinaot nga daghan pang mga sama nako nga nagkinahanglan nga mahatagan gihapon.
Daghang salamat. So ug pila may- na dito ka tuig ang imong atop nga yero nga buslot na? Almost 11 years. 11 years. Sa nga naman sa 11 years wala gid ka nakapuli og atop para lang unta mapulian. Tungod sa kalisod nga ang pagkaon ra gyud mo ay among Apport. afford nga Mm. mo ay among masiguro gyud nga bisan og nagkabuslot ng ang among atop na dili gyud na mo mapulihan tungod kay pagkaon man gyud ang among ma-priority. So salamat kaayo.